Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course! Wait lang, oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Mara! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron kang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Huli talaga.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Dude, alam mo, natatakot ako. Anong kinakatakot mo, partner? Natatakot ako na maapektuhan ng lahat ng earthquake o ng mga matitinding calamities. Ay, oo, partner, no? Katulad na lang ng nangyari sa Jensen. Oo. Alam mo, nung napanood ko yung video na pagguho, yung isang gusali, kung saan nandun yung isang fast food branch, tapos nandun din sa tuktok yung Love Radio station. Grabe, dude. Para akong nanonood ng pelikula. Di ko rin nakalain, no, na ganun mangyayari. Yung parang nakikita mo lang to sa mga pelikula o kaya palabas o kaya teleserye. Yung mga ganong klaseng parang AI yung dating. O kaya sa Hollywood. Oh, National Geographic, yung mga sumasabog doon, yung ganun. Oo, Nanonood ako yun eh. pero talagang nangyayari pala talaga yun. Takot, no? Oo. Kaya nga, alam mo, naisip ko nun, dapat ang mga gusali o kaya ang mga bahay o kaya ang mga tao na nasa loob ng isang establishmento, alam yung earthquake drill. Bukod sa fire drill, alam yung earthquake drill. Yung duck cover hold. Yan. Yan yung tinuturo sa atin eh. Baka parang iba yung ngiti mo, Titan Jello. Ano naiisip mo? Pag lumindol, tatadyakan ko yung kasama. Mauna ako sa pinto. Ano duck
overhold. Bahala na, dadalo na ako sa exit. Taki. Hindi, kidding. Duda! Parang diretso ka. Alam mo kung saan diretso? Sa impyerno. Demonyo. Kumakalog na, nagtatago ako sa ilalim ng ng lamesa. Ano? Baka mamatay ako. Ganon. Diretso ka nga doon. Sa ibaba. Hindi, kidding aside, pero dapat po sinusunod po natin yung mga Safety rules. Safety rules. Emergency rules. Yan. Duck, cover, and hold. Yan po. Oo. So sabi nga, ano bang mga dapat gawin pag may lindol or pagkatapos ng lindol? Ayan. So una, pwede kang magtago sa ilalim ng matibay na bagay tulad ng mesa o kama. Yan, tama. Baka iba naman yung niyuyug-yug na dyan. Sabi lumilindol! Bakit kahit walang lindol na patago ako dun sa ilalim ng kama? Kasi? Munti ka na ako mahuli. O kaya parang umaalog sa second floor. No? Yung pala. May yugyugang nagaganap. Ano next? Lumayo sa mga bagay na pwedeng bumagsak o mabasag gaya ng salamin, bintana o malalaking appliances o bumbilya. Tama. O kaya sa gusali talaga kung pwedeng makalabas ka, dun ka pumunta. Tama yan. Eto pa, iwasan ang paggamit ng mga elevator at appliances habang lumilindol at maging pagkatapos ng lindol kasi may tinatawag tayong aftershock. Totoo naman yan. At eto pa, kung nasa sasakyan daw habang lumilindol, itigil muna ang sasakyan pero siguraduhing malayo ito sa mga gusali o poste. Tama. Huwag ding umalis sa sasakyan. Tama yon. So possible din pala na yung sasakyan mo yung magligtas sa'yo. Oo, dapat dun sa mga walang Bakit mga poste, ka natawa? walang building. Totoo yun, dapat sa maluwag. Parang iba yung naiisip mong Hindi magliligtas sa'yo na sasakyan, ha? Hindi. Tapos ito, kung walang pwedeng silungan, takpan ng kamay ang muka at ulo. Tama yan. Kung nasa labas, lumayo sa mga gusali o sa mga poste at puno na pwedeng bumagsak. Tama. Yan, ituro po natin ito sa mga kabataan din, sa mga bata, yan. Tsaka, ang halaga din ng pag-i-inform, 'di ba? Hindi lang sa mga magulang, kundi sa mga kasama sa bahay. Tama. Tsaka partner, ang pinakamahalaga po talaga sa ganitong sitwasyon ay yung pagiging kalmado natin. Kapag kalmado po kasi tayo, mas nakakapag-isip po tayo ng tama. Kapag natataranta po kasi tayo na lumilindol at hindi pa naman tayo masyado talagang gugunaw pa o guguho yung building at hindi ka na nakapag-isip, nagsisiksik ka na lang dyan. Dahil nga hindi ka na kalmado mas lalo po napapasama. Kaya kalmahan lang po muna natin. Yes. At saka kung sakali talaga na may mga ganong tao. Kasi dude, alam mo, in fairness naman, bigyan natin sila din ng benefit of the doubt. Yung mga Sige. hindi makapag-aksyon o kaya yung talagang sabihin natin na Natulala na lang. Oo, may ganun Siguro, ako ganun ako. Talaga natutulala ako. Alam ko lang natutulala ka kapag may maganda. Pag may chicks Hindi totoo, natutulala ako sa mga ganyan. Kapag may Hindi ko mga kaya. sakuna, Oo, ganyan. gagawin ko. Okay. Pag may ganyan, dude, I think ako lang Ayan. kung may kasama kayo or parang ikaw alam mo sa sarili mo na alisto ka, siguro ikaw na lang din magmalasakit para sa ibang tao na, huy, halika na dito, punta ka na dito. Kasi mahalaga din yun na kung merong isa sa inyo na ganun yung personality, parang it's time to step up, stand up, at ikaw nang malasakit dun sa iba na, tara na, let's go, ganyan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, palis na tayo dito. Ganon. Ikaw ba, natataranta ka, doon ka sa kalmado, o doon ka sa may kailangan mo ng ng mag-aasikaso sa'yo? Doon ako sa tutulong ako. Ay. Kalmado ako. Tapos, feeling ko ako din yung yung tipong, nasa na yung pera? Nandun sa vault! Nandun sa vault! Nasa vault! Nasa yung mga relo, Yung mga alahas! Yung mga alahas! Feeling ko, yung parang, kung lahat pa pwede ko isasalba ko. Yung yung copy ng insurance, yan, yung titulo ng lupa. Kaya nga dapat daw, mahalaga rin. Alam mo, nakakatawa mang pakinggan to mga pinagsabi ko Pero, mahalaga daw na meron kang isang
bag na pwedeng nandun na lahat ng mga importanteng dokumento o yung mga alahas o kaya yung mga talagang pinakamahalagang gamit dyan sa bahay ninyo na just in case magkaroon ng kalamidad, sakuna, yung talagang pwede mo daw madala agad-agad. Oo, Yung tama. isang hugutan lang, dala-dala mo na agad. Kaya sa mga nagtatago po dyan ng mga kayamanan nila kung Nasa vault saan-saan. naman nasa vault. Vault? Buti ka pa Nilalagay may na lang. vault? Hindi, wala ako. Yung mga iba, di ba naglalagay ng vault sa bahay? Talaga ba? Ibang naman. bolt yung alam namin, boltahe ng ilaw. Yun yung meron kami doon eh. Siguro si Titan Jello Wala may rin. vault to. Wala. Feeling ko may vault ka eh. Wala ka ng ganyan. Voltahe ng ilaw, ganon. Yun yung amin meron. Kailangan daw, di ba, para pag sunog or ano man na mangyari, nandun lang daw lahat. Si Titan Jello may vault. Wala. Ayan, kabisyo maganda po na may vault kayo. Katulad ni Titan Jello. Wala. Na ano lang yun, na napanood ko, tsaka binasa ko lang na may ganun daw dapat. Fairness naman talaga sa mga napapanood mo. Sisilip nga ako sa bahay mo. Di mo mamalayan. Hello! House tour natin na tayo ni Titan Jello. Sa mansion mo. Ay nako, anyway, Kabisyo, I hope you're safe and fine. At kasama mo na ang Basa Princess DJ Rakitera. At syempre, kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang sikreto na ating masisiwalat mula sa ating Kabisyo. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na kami, Bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Siguro dahil sa pagkabigla o sa hirap na nararanasan ko. Kung paano ko tatanggapin ang nalaman ko tungkol sa kanya. Sana po maunawaan ninyo ang pinanggagalingan ko. Itago niyo ako sa pangalang Maricel. At ito, ang aking secret file. Isang answered prayer para sa akin. Ang asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Jacob. Si Jacob ay isang huwarang asawa at ama. Lahat na yata ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Nasa kanya na. Bilang asawa at bilang ama. Ang pagiging mabait, maunawain, yung tipong uunahin ang kapakanan mo kesa sa kanyang sarili at yung pagiging responsableng tao. Sa kanya ko yun nakita. Nakilala ko siya noong nag-attend siya ng worship services sa simbahan namin. From time to time, napapansin ko na si Jacob tuwing may worship kami. Hanggang sa nagkakilala kami at naging malapit na magkaibigan. Hanggang sa nagkaroon kami ng mutual understanding. Kaya naman nung niligawan niya ako, hindi ko na pinatagal. Sinagot ko siya agad ng oo. Dahil ako mismo,
excited na maging boyfriend siya. Noong maging kami, napakakulay ng buhay ko. Kilig na kilig ako kay Jacob. Halos linggo-linggo, may flowers ako galing sa kanya. Kung hindi flowers, edi chocolate o maliit na stuffed toy. O kahit anong regalo na hindi naman sobrang mamahalin. Noong magkasintahan pa lang kami, maaga kong naramdaman at nasaksihan ang mga magagandang katangian ng pagkatao niya. I felt secure sa piling niya. Damang-dama ko talaga na never natigil ang panliligaw niya sa akin kahit noong kami na. Kaya after niyang mag-propose sa akin, sa 3rd anniversary namin, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang proposal niya at ibigay ang matamis kong oo. Para saan patatagalin namin ang ligawan stage ng relationship namin kung alam ko namang sure na ako sa kanya. Ramdam ko rin namang sigurado siya sa akin, kaya nga siya nag-propose eh. DJ Rocky at DJ Jello, isa yun sa mga pinakamaliligayang araw sa buhay ko. Fast forward June 18, 2022. Ikinasal kami sa isang simpleng seremonya. Pastor sa simbahan namin ang nag-officiate ng wedding namin. At lahat ng mga kamag-anak at malalapit naming church mates ang nakasaksi sa pag-iisang dibdib namin. By last week of July, hindi na ako dinatnan. Kaya nag-pregnancy test ako. Ang bilis ni Lord magbigay ng biyaya sa aming dalawa. Because we found out positive ang PT. Buntis ako. First week of February 2023. Ipinanganak namin ang isang malusog na baby girl. Isa sa mga pinakamagagandang araw ng buhay ko. Ang nooy masilayan, ang pinakamalaking blessing sa amin ni Lord. Sa mga unang buwan ng pag-aalaga ko sa anak namin, naramdaman ko yung suporta ni Jacob. Lalo na tuwing madaling araw, napilit kong nilalabanan ang antok at puyat para maalagaan ang newborn baby namin. Si Jacob lang ang naging sandalan ko. Literal na sandalan. Sa isang maganda, ngunit nakakapagod na kabanata ng buhay ko. Lalo na ang nag-uumpisang yugto ng pagiging isa kong ina. Hanga ako kay Jacob dahil kahit full-time siya sa trabaho sa opisina araw-araw, hindi niya ako pinababayaan at lagi niyang sinisigurado na maaalalayan niya ako sa pag-aalaga sa anak namin. Pero sa paglipas ng ilang buwan, napansin ko na unti-unti nang nababawasan ang gana at pagiging maalagain ni Jacob. Dati hindi siya ganun. Dati, sa akin lang siya nakafocus. Lalo na pag nasa bahay na lang siya. Na-feel kong unti-unting nawalan siya ng focus. At natutuon na sa ibang bagay ang atensyon niya. Madalas na niyang hawak ang cellphone niya. Na noon naman ay binibitiwan niya ng pangmatagalan tuwing kasama niya kami ng anak niya. DJ Rocky at DJ Jello. Naging iba siya. Kaya nung minsang tinanong ko kung okay lang ba siya, ang sinagot niya lang sa akin ay, "You have nothing to worry about me, hon." DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko siya kayang paniwalaan.
Dahil sa laki ng pinagbago ng pagsasama namin. Ilang buwan pa lang. Ilang buwan pa lang yung anak namin noon. Hindi normal So I had to do something. Chinek ko ang cellphone ni Jacob. At doon ko nalaman ang katotohanang matagal niyang itinago sa akin na sobrang winasak ang puso ko. Dahil all this time, wala akong kaalam-alam sa katotohanan. What's up, madlang people? Eto na nga. So, kabisyo, kung gusto nyo manalo ng 500 pesos, plus merch items wala sa Bingo Plus. Ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok sa Love Radio at sa Friday, June 19, abay magsasama na naman tayo para sa Bingo Plus Pabuenas kung saan kailangan nyo lang sumagot ng question of the week at ang may pinakamagandang sagot, siya pong mananalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. At kung gusto nyo pong dumami pa ang inyong buenas, abay tingnan nyo na po at bisitahin na po ang www.bingoplus.com para kayo ay maging bingonaryo. At syempre, kabisyo, huwag niyong kakalimutan, naka-like dapat kayo at naka-follow sa social media accounts ng Love Radio Manila. So, paano ba yan? Kita-kits tayo on June 19, Friday night para sa Bingo Plus. Pabuenas! Pabuenas! Yes! Pailaw, dude. Yun o. Pailaw. Ayun na. Taray naman. Anong feeling na magkasama lang tayo kahapon? Oo nga, no? Parang Diba? oras lang ang pagitan. Oo, para salamat magkita pala sa muli. mga sumama sa atin, Opo, kay Lucky Charm. Yun. Kajot Pinong. At syempre sa ating recruit kahapon. Maraming salamat po rin sa Green GSM. Syempre, first birthday nila, no? Sino? First anniversary ba nila? Oh yeah, first anniversary nila. Yun. Sinabay na po nila yung family day at first anniversary nila nung Sunday sa Star City. Kasama po natin dyan ang mga driver ng Green GSM at syempre mga pamilya po nila mga kabisyo. Marami po tayong pinamigay dyan kahapon. Namigay po tayo ng payong, t-shirt, bigas ng Goldmine. Oy, speaking of Goldmine, maraming salamat po sa Goldmine. Dude, dapat pala dalawang Jasmine yung inuwi natin. Anong inuwi mo? Dinorado yun sa akin yung isa eh. Pwede daw natin palitan. Tama na. Okay na Okay ako ka na? dun. Okay ka na dun? Hindi ko alam. Gusto mo, Okay ba palitan yan? natin. 2,000 yata kasi plus yung Jasmine eh. Oo. Dinorado parang 1,300. O yun. 1,400. Ganun yung sagad nun. Ayun. So, pwede, 1,200, ano daw? 1,250. Depende sa Papalitan presyo. ko yung akin. Pwede ba yun? So, pwede ko bang... okay po. Maraming salamat po pala sa Goldmine Rice. Oo. Thank you so much, Goldmine Rice. Sobrang sarap lagi ng mga pakanin nyo sa amin. Totoo po. Sobrang saya ng pamilya ko. Actually, alam mo nung binit-bit ko yun, uy, may ano naman tayo. Tapos sabi ng nanay ko, may bigas na naman tayo. Tapos sabi niya kasi, paano yan? Nandiyan lang yun. Kabagalala, next month meron ulit. Kaya bigay natin to dun sa iba pa nating Yan. membro ng pamilya. Yan. Spread the love. Yes. Pero kay Titan Jello, sa bahay lang nila yan. Kasi Hindi. marami silang staff. Kinalat din natin eh.
Maraming pinapakain ng Titan Jello. Wala. Diba? Ganun yan eh. Marami kang pinapakain. May shoutout nga pala sa family ko kanina. Yan, pupunta din sila dito sa Manila. Ba't di pala sila pumapasok dito? Pumapasok sila dito. Hindi nyo lang nakikita. Oo, pumupunta sila dito. Kailan sila pumunta? Oo, lagi pumupunta dito. Tapos every Saturday, pag may programa ako dati dito, pupunta sila dito. Eh di sana nakikita na ng mga tech natin. Nanay ko, lahat ng miyembro ng pamilya ko nandito. Hindi ko alam sa mga tech natin kung nakikita nila. Lagi sila kasi nandyan lang sa tech booth. Siyempre nagbabantayan kung hindi naman ako na off air. So, lagi lang sila dyan. Hello po sa inyo. Anyong sayo. Sila ba mga nagko-comment ngayon dyan sa TikTok? Open mo nga, dude. Basahin natin. Shoutout din po sa aking manggugupit na si Kuya Lando. Yung pala yung bago sa'yo. Sabi ko may bago kay Titan Jello. Lando, si Kuya Lando. Nagpagupit ka pala. Yes po, maraming salamat. Dude, pinaplano ko dude magpakulot eh. Tingin mo kaya bagay sa akin, dude? Kulot yun dito na, kulot na to. Ano bang tawag ng firm ba yun? Firm. Oh, firm. Gusto ko eh. Gusto kong subukan eh. Kasi nga, sobrang taas na nandito ko. So, parang iniisip ko kung ano. Sige nga. AI mga ako, dude. Yan. Hello, Ria. Dude, picture ka. Wait lang. Ayan, bilis. Dito ka, dude. Ayan. Tingnan natin ha, kung anong magiging kalalabasan ng AI natin para kay Titan Jello. Hello po sa mga taga South. Dito po sa Dubai. Hello po sa inyo. May, hello, good evening po. Visit po ako sa 18 if pwede. Oo naman pwede, punta lang po kayo dito. Wala naman pong bawal. Oo naman. Ano bang 18? Ano bang meron sa 18? Ano ba 18? Hindi Friday ko ba alam. yan? Friday. Thursday yata yung 18. Ay, hindi po ako nagbebenta ng aircon. Pasensya na tin, hindi po ako nagbebenta ng aircon. Kailangan ko po ng aircon sa bahay. Yan, AI generator. Make firm his hair. Nella, hi. Good evening. Hello din po kay Miss K. Hello po sa mga taga-Canada. Pangit. Dude, wait lang. Parang nakaloka. Parang iba yung ina-expect ko. Sagwa. Iba yung ina-expect ko. Ay, iba yan eh. Iba to. Sorry, dude. Iba yan. Yung parang Hair dito types, makikailangan hair types. datingan. Oo. Mali. Hindi din natin. Mali yung ano natin. Kenji Shop, hello po sa inyo. Hello po sa mga taga Puerto Galera, Oriental Mindoro. Good evening po sa inyo. Kramso, hello po. Mayong gabi sa Imotanan sa mga taga Cebu City at pray for Mindanao po tayo sa mga kababayan natin dyan, lalo na po sa Jensen. Hello po sa inyo at nakikiramay po kami. Who says good evening? Yung sound nyo po sa TikTok parang may garalgal. Talaga ba? Baka po may ubo lang. May sakit po ngayon. Dude, wait lang ha. Talagang ina-afro ka niya eh. Ina-afro niya ako. Dude! Ito ba yun? Ganyan, no? Tingnan mo kaya. Ubra kaya yan. Tingnan natin. Pakita natin to. Trip ko yung mag-ganyan eh. Ngayon. Pakita mo. Zoom in mo nga. Ayos oh. Zoom in mo nga, dude. Shoutout po sa mga taga Bohol. Ayan oh. Pero ang bata mo dito, tingnan. Pwede, dude, no? Ubra yan! Pwede, no? Pero basta patayo, dude. Dito Patayo. dapat wala. Wala dyan. Wala dito. Fade lang to, fade. Tapos nakakulot lang dito.
Try mo lang. Hindi, pag hindi naman umubra, di mag-cup ka na lang. Cup na lang, no? Oo. Pero, ready ka na. Aning ko. Curly Jello! Yan, curly jello. Trip ko lang eh. Napapaisip ako. Bagay, parang 18 years old ang mga target. Di ba? Iba eh. Iba talaga to eh. Bagay-bagay, di ba? Bagay ba? Pwede, no? Parang ako yung tropa ni Konyo. Si ano ba to? Jeng? Si Jeng. Parang ako si Jeng ah. Di ba? Pwede, Oo. no? Try nga natin yan. Dudo, taray mo dyan. Lotski na ako ngayon. Oo. Fairness, pwede. Lotski. Try nga natin. Next week. Short curly hair. Paano tayo? Short perm hair. Try ko naman yan. Perm hair. Boy. Hello po sa mga tropang North Susana ha. Uy, North Susana. Hello. Nakakalaro natin yun eh. Si Rans ba yan? Si Ransel? Hello po from Perth. Ay, ito Listening mas every okay night. to, dude. Good evening. Send ko sa'yo yung guys. itsura nung Sige, isa. dude. Papaano tayo? Ito mas okay kasi parang medyo may mas bang siya eh. Hello sa'yo, Pero Patricia. dapat, dude, pahaba mo na unti pa yung hair mo. Kasi kapag magiging afro yung style mo. Mga mag-ano ka, parang Mga kumalat next, siya ng... siguro, mga next week, mahaba-haba na tong taas. Yan o, tinan mo. Yung una yung isa pang generate niya. So may bangs na onte. Astra, pwede po mag-share ng stories. Padala lang po kayo sa Rocky gmail.com Raketera@gmail.com. Yan po. O kaya po, kung gusto Sa niyo Love Radio. sa Love Radio page. Pina-forward naman nila eh. Pwede po yun. Grabe yung chubby mo pa dito, Dudo. Wala naman uusga sa'yo. Kung tatawag ka po, tawag ka lang po mamaya sa 0916-529-5595 para po sa ating programang Top Secret. Yun po ang programang hindi ka usgahan bagkus ikay pakikinggan pero hindi ka po ito-tolerate syempre sa iyong mga gawain na mali. Tutuwid natin. Thank you, Ezra. Wait namin yung call mo. Monday, Day. SG Faler. Uy, sino si SG Paler? Follower? Hindi ko alam eh kung anong National Printing Office. Nasa National Printing Office. Ang Sa haba ng listahan niya doon na pinapabade. Sa opisina ng tatay ko yan. Buong to eh. Buong barangay. Hello po. Ana Lorraine. Mali pala. Iba pala yun. Medyo na Yan. Thanks, guys. Yeah, let's pray for Love Radio, Jensen. Yes, Lawrence. Hector, good evening. Erwin, good evening sa'yo. Uy, si Team Fruit Salad and Walkout Gang biglang nabuhay. It was easy, you get seen, so smart as dishwashing. It was who got seen.
Yung nag-cellphone na po yung mga DJs nyo. Pasensya na po nagre-reserve po kami ng energy para mamaya-maya. Excuse me. Nabahin tayo Ronald Hidalgo. Good evening. Babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender sa Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kabisyo, paano mo tatawaging pamilya ang isang tahanan kung ang pundasyon nito ay hindi katotohanan, kundi mga nakatagong lihim? Sabi nga mga kabisyo, masakit daw ma-inlove. Pero mas masakit kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo nabubuo sa pangarap mo ay siya rin palang magiging dahilan ng pinakamalaking bangungot ng buhay mo. May anak na kayo, kabisyo. Saka mo palang nalaman ang totoo. Kabisyo, ang pagkakamali kapag pinanindigan, nagiging aral. Pero ang sikreto kapag itinago mo sa taong nagmamahal sa iyo ng tapat, yan ay isang hayagang pagtataksil. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender sa Secret Files. Chinek ko ang cellphone ni Jacob. At dito ko nalaman ang katotohanan.
Kausap niya sa chat ang isang taong itago natin sa pangalang Bernie. Akala ko barkadahan lang ang tratuhan nilang magkaibigan. Pero hindi. Iba ang mga nabasa ko. Mga tipo ng mensaheng dapat sana ay sa akin niya sinasabi. Dahil ako ang asawa niya. Hindi si Bernie. Mga matatamis na mensahe. Kumain ka na ba? Namimiss kita. Excited na akong makasama ka. At ang mas masakit ay ang makita kong sinasabi niyang mahal niya si Bernie. DJ Rocky at DJ Jello, literal akong naduwal sa gulat sa mga nabasa ko sa cellphone ni Jacob. Kinumpronta ko agad ang asawa ko. At saka niya inamin sa akin ang tunay niyang pagkatao. Inamin niya na hindi straight ang gender orientation niya. Sa ilang taon naming naging magkarelasyon, bigla kong natanong sa sarili ko, bakit di ko yun nahalata? Bakit hindi ko yun napansin? Bakit bigla ko na lang yun nalaman? Ni minsan hindi ko naman siya nakita o napansin na may espesyal siyang pagtingin sa kapwa niya lalaki. Bakit ganun? Ganun na ba ako katanga? So inamin niya. Hindi niya raw gustong itago sa akin. Hindi lang daw niya alam kung paano sasabihin. Takot siya na masira ang pagtingin na meron ako para sa kanya. Hindi ko naman siya masisi. Dahil totoo namang magbabago yun kapag nalaman ko ang katotohanan. Pero ang sakit pala, no? Ang sakit-sakit pala. Here's my husband, who I thought was the only person I can count on. Na hindi ako pagsasawaang mahalin. Kami ng anak ko. And then all of a sudden, bigla boom, may kachat siyang iba. At kapwa niya pa lalaki. So naisip ko, saan naman ako nagkulang? Sa sex? Anytime na may nangyayari sa amin, nagpe-perform naman ako at ganun din siya. Sa pagmamahal? Hindi naman ako nagkulang sa pagpapakita ng affection ko at appreciation ko sa kanya. At ganun din siya, kaya nga hindi rin halata eh. Nagkulang lang siya nitong may anak na kami. Saan pa ako nagkulang? Sa tiwala? Sa assurance? Nabibigyan ko siya ng pamilya? Eto na nga, may anak na kami. Saan? At ang nasabi niya lang sa akin ay sorry. Sorry, Han. Sorry kasi hindi pala ako buo. Sorry kasi hindi ko ipinagkatiwala sa'yo ang katotohanan. At sorry. Dahil buong akala ko, kaya kong panindigan ka. Pero hindi pala talaga, kaya sorry. DJ Rocky at DJ Jello, yun ang mga sinabi niya. Hindi ako nakaimik agad. Nahirapan akong iproseso yung mga nalaman ko, ang bibigat lahat eh. Kaya yung susunod kong tanong, ay paano na? Paano na tayo? Hindi ko na napigilang umiyak kasi
Nanghihinayang ako sa lahat. Sobra akong frustrated sa mga nalaman ko. Akala ko wala akong problema kay Jacob. Meron pala. Iniyak ko na lang ng iniyak. Halos buong gabi akong nakalupasay, sigaw ng sigaw, iyak ng iyak. Hindi naman ako iniwan ni Jacob, panay lang ang sorry niya. Sa huli, ipinag-pray over niya ako. Actually, bawal sa relihiyon namin ang pagiging gay. Pero ano pa bang magagawa ko? Ano pa nga ba, DJ Rocky at DJ Jello? So I decided na mag-isa kong aalagaan ang anak namin. To be fair naman sa kanya, sumusuporta naman siya financially. Minsan bumibisita siya para sa anak namin. Minsan, kasama niya si Bernie na bumibisita. As a couple, wala na kami. Tinanggap ko na lang yun. Bilang parte ng proseso ng paghihiwalay namin. Hindi na rin siya sumasama sa church namin. Almost 3 years nang ganito yung setup namin. And honestly, kinakapa ko pa rin yung buhay na meron kami ng anak ko. And nandun pa rin yung mga tanong, yung mga what ifs. What if hindi ko nalaman? Kami pa kaya? What if hindi ko siya pinakawalan? Selfish ba ako? And what if noon ko pa nalaman? Hahantong ba kami sa pagiging mag-asawa? Kasi ngayon, legally married pa rin kami. Pero hindi na kami nagsasama for obvious reasons. Kaya ayun, DJ Rocky at DJ Jello. Yun ang storya namin ni Jacob. He was the man I thought was my perfect pick. A good catch. Naswak sa akin. Pero hindi pala. Hindi pala talaga. Nagkamali rin siguro ako kasi nasilaw ako sa good traits niya. Ano ba nga bang magagawa ko, nangyari na eh. Sa ngayon, ang goal ko lang ay mapalaki ng maayos ang anak namin. Hindi man kami nagkaroon ng magandang ending ni Jacob. Hangad ko pa rin naman yung ikaliligaya niya. And yes, I pray. I still pray na masaya siya. Na masaya siya sa lahat ng mga desisyon niya sa buhay. Especially sa piling ni Bernie. And by sending this secret file to you, isa tong paraan ng pagpapalaya ko sa kanya. DJ Rocky and DJ Jello, thank you. And God bless your program. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Maricel. At ito, ang aking secret file.
Radio's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay?
goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan natin ang kabuwang storya ng ating letter sender sa Secret Files. Paano kabisyo kung ikaw ay may taong minamahal? Nagkaroon kayo ng anak. Pero, imbis na babae ang pagtalunan ninyo, lalaki pala ang puputol sa relasyon ninyo. Di putulan na lang din natin. Ano puputulin? Yung dun sa asawang lalaki. Putulan ng ugnayan. Charot lang, may darot. Alam mo, dude, napakahirap nung pinagdadaanan ng ating Secret File Sender. 3 years and counting. Yun yung naging desisyon niya. Pero, sobra ko siyang hinahangan. Alam mo kung bakit? Bakit, kung paano partner? niya tinanggap yung sitwasyon. Mhm. Na alam niya na kasi na hindi na yun yung battle na dapat niyang ilaban pa eh. Nung pinili nung lalaki, yung jowa niya, o nung pinili nung asawa niya, yung jowa, sinurrender niya na. At nag-let go na siya. Nailibs ako dun at minintain nila yung co-parenting. Okay. Kasi hindi lahat kayang gawin yung ganung klaseng pagla-let go. And may iba talaga na inilalaban pa eh. Sinusubukan pa talaga. Pinipilit pa talaga hanggat kayang pilitin eh. Tama. And I believe, no, dude, na there are 2 types of bravery. Yung unang klaseng bravery, yung sige, pilit natin, ilaban pa natin, i-push pa natin, baka kaya pa yung ituwid. Tama. Pero yung isang, sa kabilang banda, yung isa pang klase ng bravery o katapangan, ito yung tipo ng
sige, papalayain na kita. Ile-let go ko na to. Dahil tanggap ko na hindi ako mananalo kung sakaling ilaban ko pa to. Pero kung pipiliin ko yung sarili ko, alam kong panalo ako. Tama. Kasi gano'n naman talaga ang totoong nagmamahal, partner eh. Nagpapalaya. Nagpaparaya. Kasi kung hindi niya papalayain yung tao na yon, siya rin ang mahihirapan. Sasakit lang din ang ulo niya. Alam mo, partner, hindi naman sa kinokompara natin. Kasi parehas yan eh. Ang cheating is cheating. So, ang problema kasi dito, partner, mas masakit kasi sa isang babae na makita niya yung asawa niya o yung partner niya na hindi gumusto ng babae, kundi gumusto ng babae ay ng lalaki. Mas mabigat yun, partner eh. Kasi actually, iniisip ko din yan. Alam totoo, mo, mabigat. Meron may discussion tungkol dito eh. Anong mas masakit? Yung palitan ka or lokohin ka, tapos babae yung ipalit sa'yo, o lalaki yung, kapwa niya lalaki yung ipinalit sa'yo? Parang yung iba ang isasagot, yung lalaki. Pag lalaki, yung mismong ipinalit sa akin ng mister ko. Bakit? Kasi wala ako nun eh. Tama. Wala ako nung Wala kayang ako nun. ibigay ng Yes. lalaking yun. Yes. Tsaka ano to parehas masakit, 'di ba? Siyempre parehas masakit, pero iba kasi. Ibang usapan kung lalaki ang ipinalit sa iyo eh. Parang doon na lang ending na yun eh. Wala na. Kung babae, parang kaya mo pang ihagel, Oo. no? Parang merong reconciliation. Yes. Ito kasi, dude, it's a matter of sabihin natin, self-concern. Tama. Hindi siya yung tipong problem within the relationship. Ito, self-relationship to eh. Parang relasyon sa sarili ng mister mo, yung pinaglalabanan niya. Kasi yung Tama. identity niya, yung Identity. nakasalalay dito eh. Tama. Hindi naman ito yung parang ng babae ako kasi yung ego ko, finifeed ko. Hindi eh. Nagmumula yon doon sa sexual orientation niya, which is gay nga siya. Tama. Totoo yung sinasabi mo, partner. Kaya nga hindi matanggap talaga ng isang babae na magkaroon sila ng partner na gano'n. Hindi tayo against doon sa gender netong guy. Kung ano yung sexual orientation niya. Pero ang unfair kasi yun eh. Doon sa isang babae. Ito yung nararamdaman ng isang babae doon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo pang magpakasal tayo? Totoo. Bakit hinayaan mo magkaroon tayo ng anak na hindi ka naging tapat sa akin? Totoo. Sana una pa lang, naging tapat ka na eh. Sana sinabi mo na, medyo tagilid ako pero gusto ko makabuo ng pamilya eh. Marami rin namang ganong Totoo. gay eh. Na nagiging tapat sila una pa lang. Pero bakit hindi niya ginawa? Ibig sabihin, doon pa lang, nung una pa lang sila nagkita, pagtataksil na kagad yun. Yung na inisipan niya na itatago ko yung lihim ng pagkatao ko, pero gugustuhin ko siya. Tapos magbubunga pa ng supling. Tapos bigla akong aalis. Wait lang. Dude, sa kabilang banda, tingnan din naman natin yung parte na baka gulong-gulo pa siya sa identity niya. Yung mister ng ating secret file sender na si Jacob, baka gulong-gulo pa siya nung time na nandun siya sa proseso na ginugusto niya yung babae. Or baka naramdaman niya talaga na gusto-gusto niya yung babae. Pero nilaban niya lang. Nilaban niya. Oo. Nilabanan niya yung sarili niya dahil yun yung isinisigaw ng relihiyon nila. Dahil yun yung nararapat. Dahil yun yung tama na sinasabi ng iba. Yun yung Kaya, values. Oo. kaya yun yung parang siguro sinubukan niyang panindigan. Kaya nga sabi niya, 'di ba, sorry kasi akala ko kayang kong panindigan, pero hindi ko pala kayang manindigan. Yun yung sabi niya. Pero dapat, sa banda pa lang, o sa pagkakataon na yun, na naguguluhan na siya, hindi na muna siya pumasok sa isang relasyon. Eh. Tama ka dyan. Kasi, may matatalo at merong magsasakripisyo. Kapag naguguluhan ka kasi sa isang bagay, o lalo na sa relasyon, kapag hindi mo kayang panindigan o hindi mo kayang manindigan, may isang taong matatalo at maiiwanan dahil may taong naguguluhan at hindi niya kayang manindigan. At yun yung nangyari dito sa secret file sender natin.
Naiwanan siya at kasama niya yung anak niya. Ngayon, co-parenting. Okay, co-parenting. Pero, ang laki ng damage sa kanya yun. Pero brave talaga siya, no? Si Maricel. Brave talaga. Sobrang tapang. At mahal niya. Oo. Sobrang tapang, sobrang accepting, sobrang sacrificial nung ginawa niya. Kasi legally married pa naman sila eh. Pwede niya nga kasuhan Pwede yung niya lalaki. kasuhan, pero mahal niya eh. Mm-mm. Mahal niya. Pinaraya niya. Nagpalaya siya. Totoo. And di natin ina-encourage na ganun yung gawin ng mga married couple, Oo. ha? Pero mabibilib ka lang talaga sa mga ganung klaseng tao na kayang magpalaya at magparaya. At mas pipiliin yung Kapayapaan at katahimikan. Mm. Kasi pwede naman talaga siya mang-away, dude. Alam mo, ang dami ngayon nakikita mo sa post pa lang sa social media. 'Di ba kapag niloko ka, parang post ka agad eh. Nandun yung emosyon mo eh. Nandun, oo. Hingi ka ng simpatya sa iba. Pero ito, hindi. Sige, papalayain na kita. Tapos nandun pa yung prayers niya na sana okay lang siya. Sana okay siya sa mga desisyon niya. Sana masaya siya sa piling ni Bernie. Tama. Grabe yung ganong klaseng pagmamahal. And dude, naniniwala ako na yung mga ganong klaseng tao, hindi man nila natagpuan yung tamang tao para sa kanila agad-agad. Hindi man pa nila nalalasap yung talagang tunay na klase ng pagmamahal o yung deserve nilang kind of love. Pero darating yung araw na i-reward sila ng Panginoon. Kasi ganun silang tao. Doon ako sigurado. Kaya yung sender natin, sige, huwag kang mag-expect na may darating na ganun, pero sure ako i-reward ka ni Lord. Tama. Kakalungkot lang, no? Naman. Sobrang nakakaasar yung mga taong hindi marunong magsabi ng katotohanan. Na parelasyon pa, paligaw-ligaw pa, pabula-bulaklak pa. Tapos may hidden agenda pala. Sana sa digital world, I mean sa AI world or sa mga susunod na taon, merong naka-insert sa atin na chip. Tapos may QR code. Microchip. Microchip. Tapos kapag in-scan, makikita talaga yung baho ng lahat. Alam mo yung history, kung ano yung mga pinakatatago nating data. Totoo. Kasi para kung sakaling magmi-meet ka, makikipag-meet ka sa isang tao. Tap lang, no? O isang scan lang na ganun, biglang boom. Alam mo na agad yung history. Walang sakitan. Kasi aware ka tungkol sa nakaraan niya, sa pagkatao niya. It's either you take it or leave it. Yun nga yung lagi kong sinasabi, partner, di ba? Is either babaero ka o may tinatago kang sikreto. Dapat bago ka pumasok sa isang relasyon o bago mo pasukin yung buhay ng isang tao, hindi ko ina-encourage na maging babaero ka. Hindi ko rin ina-encourage na maging manloloko ka. Pero dapat kasi kung may mga tinatago kang bagay at may gusto kang pasukin na buhay ng isang tao, maging totoo ka sa kanya. Na ito, ilalatag ko sa iyo yung sarili ko. Meron akong 5 anak, meron akong 3 asawa. Ngayon, ikaw pang-4 ka na. Gusto mo ba ako? Ngayon, kapag tumanggi yan, okay, palayain mo, huwag mong pilitin. Pero kung gumusto yan, at talagang pinasok na rin yung buhay niya sa'yo, walang dapat sisihin. Nilatag mo ng maayos yung buhay mo eh. Grabe, no? Umuo siya eh. Grabe. Di ba? Kung ako naman, yung katulad nito ng sa letter sender Wait lang, natin. tama yung sinabi mo. Iba talaga pag galing sa experience. Tama Ito naman to na. eh. Alam ko, kukontrain mo ako. Hindi ako kumukontra. Sinasabi ko, tama ka. At sinasabi ko, binavalidate ko yung comment mo by saying, iba talaga pag galing sa experience. Iba na pagsubok. Hindi, pero totoo yun, di ba? Kung ganito lang din yung ginawa niya na, alam mo, may nararamdaman ako sa sarili ko eh. Lalo na, medyo gulo yung isip ko sa gender ko. Hindi ko alam kung bulaklak ba gusto ko o bola ng basketball ang gusto ko o yung basketball player pala yung gugustuhin ko. Ano ba talaga? Naguguluhan ako pero type kita eh. Diba? Type kita eh. Gusto kita. Okay lang ba sa'yo magmahal ng medyo tagilid? O si Lais kung tatawagin? Kapag umoo at nangyari na naghiwalay kayo dahil doon sa gender mo at nakaramdam ka na, ay, hindi ko pala gusto yung babae, gusto ko yung basketball player. Walang sisihan. Yeah.
Kasi I ganun agree. lang naman yun eh. Maging totoo ka sa una pa lang. Kapag nagustuhan nyo ang isa't isa at nag-agree kayo dun sa nilalatag mo at ino-offer mo sa kanya, walang dapat sisihin. Pero dude, dapat din, kung nasabi mo na yung katotohanan na yun, kung sakaling may naramdaman ka agad na parang, oy, parang hindi na talaga to uubra para sa akin, maging totoo ka na lang din. Tama. Sabihin mo agad-agad, right away, hindi yung patatagalin mo pa Tama. yung panahon para sabihin mo sa kanya yung katotohanan o antayin mo pa na mahuli ka para magsabi ka ng totoo. Kasi sa umpisa nga nakapagsabi ka ng totoo may bravery ka to say it right away. Tama. Dapat consistent yung bravery mo na sabihin din sa kanya yung katotohanan sa bandang gitna kung saan dun ka na talaga naguguluhan at meron ka ng desisyon sa utak mo. Totoo. Na 3% na lang bibigay na ako, ha? Yan. Ganon, no? Ganon. Nasa mabuting pag-uusap sa pagiging totoo mo lang The truth will set you free. Totoo. Tsaka ang sarap talagang mabuhay na wala kang itinatago. Tama. Ano ba naman yung buhay mo na maging totoo ka lang nang sa gayon hindi ka nakakasakit ng isang tao at more so ng anak ninyo. Tama. Yun. Totoo yun. May batang involved Kawawa Oo, dapat yun ang iniisip nyo rin palagi kapag may mga bata nang involved. Hindi na yung mga sarili ninyo kundi yung bata na. Paano ba lalaki yung bata? Ano ba yung makikita ng bata? Tsaka yung, minsan yung self-sacrificial talaga Kasi kapag nagka-baby na kayo, di ba, normally, ang ano mo dyan, self-sacrificial ka na Yung tipong, sige, magsistay ako para sa bata. Sige, susubukan ko pa rin ayusin, manindigan sa desisyon na meron ako para sa bata. Subukan ko talaga to. Yung ganun, yung gagawin mo lahat para mabuo pa rin yung pamilya ng bata. May ganun So anyway, baka iba yung mabuo sa inyo, bata ulit. Kaya ingat na. Ingat na. Ayan. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kabi po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Maricel's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Akin. Hindi sushi siya, sushi. Ayaw mo? Lalabas ako sa lang So, anong pinanood mo? He-Man. Ano yung He-Man? I have the power. Saan ka nanood? Sa MOA. Kasi pagkasakto, pagkatapos ko mag-grocery na, inabot ako ng 8,000 pesos kasi mahal-mahal pala ng mga... Ng mga? Like yung, for example, bumili ako ng kape. Yung kape nila, 200 yata isa Yung dalawa na binili natin dati, wala pa nga isang linggo. Malakas magkape si Ate Faye pala ba ito? Yun na, kaya 5 na binili ko, pati creamer, 5, hindi kagad 1, kagad yun. Nasa 1.6 kagad, 1.7 yun. Tapos nun, yung mga replenish na lahat, wala nung Mr. Muscle, Yung mga Mr. Muscle, marami pa yun. Ang wala tayo yung Zone Rocks. Nakasulat dun Muscle? Oo, nakasulat dun sa listahan niya. K-Dot. Pati yung Zone Rocks. Zone Rocks yung wala. Power Tide, mga ganun. Tapos ano pa ba yung Downy. May nilagay ba siyang Downy? wala siyang nilagay na Sa bagay, medyo madami pang Downy. Tapos yung tissue, hindi mo alam mo galang tissue. Tissue lang? Ewan, sabi niya tissue Sanic yung Dami pa dun sa lalagyan. Hindi ko alam, sinusundan ko na yung listahan niya. Ako dapat ang manunun. Sabi, binigay na sa listahan, binili ko lang. K-Dot. Anyway. Tapos ano pa ba yung pinili na? Yung chicken teriyaki na kayo yun ba? Akin na lang yung salmon. Okay, jello yun. Wait lang, antayin mo ako. Kakain ako.
matutunaw na yan. Mayroong salamin na parang Loki na mas mura, 10,000. Saan? Sa Hong Kong, nakita ni Jeff. Ang pinibentahan ka niya. Hindi, ako ng tubo. Ako lang ba, mamay? O, si Jello kasama. Kailan daw po? Ha? Wala po ba si Boss Jello po? Nandyan. Hindi bukas po. Ako wala. Siya yung nandyan. Wait lang. Kayo daw po muna, ma'am. Sige ko. Saka po. One more. Last two po. Last one, ma'am. Ay, ma'am. Thank you po. Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying.
ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you- Kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang.
Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga.
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay.
Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ano mo gawa din sa'yo? Yeah! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ko. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Okay, game. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya.
Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimay kayo. Hayop, animal. Animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step, stroke. may step May and stroke stroke. niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa diretso. balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na magmaka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama.
O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa batilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to.
Kain na tayo. Sabi niya, hindi dude, hindi pa ako kakain. Uwi ko na lang. Sabi ko, diet ka lang? Tapos sabi ko na lang, naisip ko, may oras ka ng kain. Tapos tsaka niya sinabi na, oo, may oras siya ng kain. Sabi niya, mga ilang oras pa daw. Shoutout kay Joshua Seda, nagtatrabaho sa Bangko Sentral yun, no? Hoy, Joshua, hello. Hi kay Miss Nina, Ellie Maxinan, Joshua. Joshua Seda. Joshua Seda. Player. Nang ano? Ng mga chicks? Aray ko. Naka-duty ka ngayon? May duty ba ngayon ganitong oras sa Bangko Sentral? Nakakatawa. Anyway, so, alam nyo ba na nag-post si Dennis? Uy, dude, bed. Napasarap yung kwentuhan namin! Anyway mga kabisyo, hello po sa inyong lahat sa mga nakatutok sa amin ngayon sa 90.7 Love Radio. Alam nyo ba mga kabisyo, ngayong oras na to i-announce po namin ang maswerteng nanalo ng 1,500 pesos. Saan po ba to mga kabisyo kundi sa Love Knows No Boundaries. Handog po ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Dahil ngayong araw na to, mag-a-announce na po tayo na maswerteng winner natin na nagngangalang J. Moral. Isa po siyang in-drive driver na may plate number na NHS6923. Oy, ayan na. Punta ka na sa Love Radio. Charot lang. Syempre, ikaw ay nahuli ni Mara Tony! Kaya kabisyo ha, kung sakali man na ikaw ay bumabiyahe. Nako, lagi ka lang dapat nakatutok sa Love Radio. Bakit? Kasi kapag nahuli ka ng isa sa mga Love Radio DJs, panigurado, magkakaroon ka ng 1,500 pesos! Sandog po ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya maraming salamat mga kabisyo sa mga tumututok palagi sa amin. Tutok lang po dahil mabibigyan kayo ng biyaya ng 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Sorry na. Mag-a-announce pala kami, no? Pero so pakita ko lang to. Post to ni Dennis Padilla. Tapos binigyan siya ng legal notice na magpapalit ng pangalan si Claudia Isabel Barreto Valdivia to Claudia Isabel evening po. Barreto. Pagpapalit na? Papalit ng pangalan. Tapos ang post pa ni Dennis Padilla, kung ang lungkot ko ay kasiyahan mo anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Nakakaloka yung ganong klaseng post. Like, so sarili mo na naman. Charot. Okay. Nothing against Dennis Padilla, pero nakakaloka talaga. Sumabay si Dennis Padilla sa Mindanao, ha? Hello po, good evening. Hello po. Hello po, good evening. Hello po. Kamusta po kayo? Okay lang. Okay. Sir, bago po tayo mag-start ng call natin, maaari po bang patanggal po ako ng earphone ninyo? Kung naka-earphone po kayo or naka-loudspeaker po kayo, patanggal lang po. Pwede po bang patapat lang po sa tenga yung cellphone ninyo? At kung familiar po kayo sa aming programa, pwede po kayong gumamit ng ibang pangalan, edad, at syempre lokasyon para po matago nyo po yung identity ninyo. Okay po? Tapos po, diretsahan po tayo kapag tinanong po namin ni DJ Rocky kung ano po ang top secret ninyo, didiretsuhin nyo po kami. Okay po? Yes po. Okay po. Naka-loudspeaker pa po ba kayo? Hindi na po.
Naka-earphone pa po ba kayo? Hindi na rin po. Okay, medyo lubog lang po talaga yung boses ninyo, no? Malalim lang po talaga, no? Po, kaos. Paos. Mukhang nag-concert po yata kayo kagabi. Galing lang po ng Puerto Galera. Ay, nag-party-party kayo doon. Walwalan to the max. Okay, Ganun sige. ba nangyayari sa Puerto? Di po, party-party lang din ng ano. Ay, hindi, pagkadalawa lang naman kami magkasama. Saan kayo sa Bali, Puerto? Galera. Oo nga, saan nga doon? May maraming pwedeng puntahan din doon eh. Alam na ni Titan. Hindi ko alam yung pinaka-saktong beach, pero ano siya, White Beach yung yung napuntahan namin. White Beach po. Habaan po natin yung beach para hindi po tayo magtunog. Nagsasabi ng tungkol sa kung ano man. Opo. Okay. So, ganito po, no? Tatanungin namin kayo pangalan nyo, edad nyo, lokasyon ninyo, saan lupalop galing. Lahat ng yun pwedeng gawa-gawa nyo lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. At kapag tinanong ko po kayo, ano ang top secret mo? Diretsahan po tayo. Wala na pong paligoy-ligoy pa, ha? Tapos, tsaka po kayo magkakwento kung ano po ang inyong naging karanasan at bakit po kayo humantong sa ganong klaseng sitwasyon. Okay po ba tayo doon? Yes po. Pamilyar naman po kayo sa programa. Okay po, opo, alam po. Ayan. So, kasama nyo po DJ Rocky and DJ Jello. Okay po tayo doon? Opo. Sige po. Standby po tayo. Huwag na po kayo aalis sa pwesto ninyo ha para mas stable po ang inyong internet connection. Okay po, sige po. Salamat po. Thank you. Grabe yung mga mata ko. Parang talagang gusto na niyang matulog. Ha? Sa'yo, Sagittarius. Pagod na, no, dude? Ano ang hirap makatulog ngayon. Alam mo yan, ang hirap pag may sanggol, di ba? Di ba? Alam mo yan, sa tita mo, sa mga tito mo. Nanay ko, nakita ko yung nanay ng paghihirap. Bata pa lang, nakita ko na yung nanay ko. No, nung inaalagaan ka niya ng 2 years old ka, no? Mulat na yung mga mata mo. Uy, pero may ganun yung parang the moment na hyper-aware na siya about the things happening to her. Ano pa lang, 1-year-old pa lang siya. Alam niya na kung ano yung nangyayari na 1-year-old pala siya. Na parang kaya niyang ikuwento lahat ng yun. Napanood ko yun dun sa may Netflix documentary about babies So, panoorin niyo po yun. Ganda yun. Tapos meron pa dun yung how babies are formed. Yung tipong, yung formation na kailangan ng teknolohiya. Galing nun. Anyway. Baka may makalimutan na naman tayo. Pagka-baby ako, papanoorin ko nga yun. Oo, dude. Panoorin mo talaga. Kung gusto mong matigil. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapaliwangan is already 11:30 p.m. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hi, may name agad, no? Mamaya ka na mag-my name. Magandang gabi. Magandang gabi po. Happy magandang Blessed gabi. Monday. Yun. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? AKA ano na lang po, Sam. Sam. Ilang taon ka na, Sam? I'm 30 years old. 30 years old. Sang lupalop ka naman galing, Sam? Imus, Cavite. Alright. Yes. Sam, 30 from Imus, Cavite. Ano ang top secret mo?
Bale ganito, meron akong magiging kumpare ngayon this coming December sa birthday ng kanyang anak. Bale nakilala ko siya nung August sa isang application. Bale nagkaka-chat kami at siya yung lagi kong kasama sa lahat ng rides at sa lahat ng puntahan namin kung saan man lupalop kaming area mapunta. Pero itong taong to ay nakahulugan ko ng loob at hindi namin namamalayan na hindi ko alam kung siya din, pero ako kasi is nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa dumating sa point na may nangyayari na sa amin. Then itong taong to ay sorry, pero alam kong mali is may asawa at may 2 anak na. Kaya lang ginagawa lang namin to na magkasama kami kasi for bonding moments na rin namin, stress reliever sa pagra-rides, saka para makatakas na rin siguro sa obligasyon sa pamilya, kaya lumalayo kami. Tapos alam na rin naman niya is hindi lihim. Pakilala niya sa akin ay kaibigan, yun nga magiging kumpare niya ako. Magiging ninong ako ng anak niya this coming December. So, suddenly ngayon, patuloy naming itinatago kung ano yung meron at nangyayari sa amin para magpatuloy lang kami sa ganitong sitwasyon namin na alam naman naming mali, pero patuloy kaming tumutuloy dumidiretso sa ginagawa namin. Although alam namin na kasalanan sa ka-live-in partner niya at sa mga anak niya, pero andito na kasi kami, hindi namin maialis sa sarili namin yung ganitong sitwasyon ngayon. Sam, balikan lang namin ni Titangelo yung mga una mong nabanggit, no? For clarity and para lang sa mga kakapasok lamang sa ating live and sa mga kakapakinig lamang ng radyo. So, tama ba na ikaw ay na-fall sa isang lalaki na magiging kumpare mo? Tama? Yeah, opo, tama po. Okay, and then gagawin ka niyang ninong dun sa isa sa mga anak niya, tama? Yes po. And your your biological sex is male. Tama? Opo. And your orientation is gay? Bisexual. Bisexual. Okay. Yes po. Aha. So, currently ongoing pa rin yung relationship ninyo nitong pamilyadong lalaki and hindi nyo alam kung paano i-stop. Tama? Although wala naman po kaming relasyon kumbaga parang magkaibigan kami, best friend, ganon. Best friends pero may nangyayari sa inyo? Opo. With benefit? Physical thing? Yes po. Mm-hmm. So you don't want to call this a relationship? Hindi po talaga kasi sinabi namin sa isa't isa na hindi naman talaga kami pwede dahil alam namin na siya ay may asawa at may anak. Pero yung hindi asawa is hindi pa naman kasal, so ibig sabihin live-in. Paano nag-start yung lahat, no? Like, paano kayo nagkagustuhan? Pwede mo ba kaming dalhin dun sa pagkakataon na yun na parang, tara, gawin natin? Yung ganun, gusto lang namin mas maunawaan at mas maintindihan. Actually, nakilala ko siya sa G-Up kung tawagin ng mga bisexual or gay something. G-Up yun, tapos
last day niya na sa G-App na i-uninstall niya na, sumakto yung meters niya dun sa kung gaano siya kalapit sa bahay ko. Then nag-message ako sa kanya kung pwedeng makainuman or usap-usap something lang. Then pumunta siya sa place ko. Ayun, nagkainuman kami. Nagkapalagayan kami ng loob at nagkaroon kami ng parang malalim na usapan tungkol sa pamilya niya, sa pamilya ko, hanggang sa araw-araw na siyang pumupunta sa akin o minsan halos 1 linggo dito siya nakatira sa bahay ko. Dito siya natutulog, halos parang kaming basta parang dumating na lang kami sa point na ako na yung na-fall kahit alam ko naman na bawal. Pero Sam, gusto naming malaman kung bakit nasa G-App itong pamilyadong lalaki na ito. Like, alam kaya ng asawa niya, o alam kaya ng partner niya na yun yung preference niya sa buhay niya? Oo, straight ba to? Hindi. Ang sabi niya sa akin, kaya lang daw siya nasa G-App is gawa ng for trip lang ba na makakausap lang daw. Kasi doon daw kasi is marami daw pong mga nakakausap na pwedeng makainuman. So ako naman, ang reason ko naman kung bakit ako nandun is for relationship, na baka may makita ako na makakarelasyon ko or long-term relationship. So ang sabi niya naman sa akin is first time niya naman daw nag-open nung day na yon, and sumakto naman daw na yung day na yun na pagbukas niya at pag-install niya nung app na yun is doon mismo nagka-chat kami. Palagay mo, Sam, totoo naman yung sinabi niya sa'yo na kaya lang siya nandun kasi trip niya lang, tsaka gusto niya lang na may mayayayang kainuman? Yes po, kasi nung tiningnan ko yung app niya is halimbawa kasi pag nagbubukas kasi ako ng app, nakalagay kasi is kung gaano siya katagal naka-online. Ang nakalagay lang dun sa app sa sa name niya dun sa sa site is recently added. So ibig sabihin kai-install niya lang nun, kaya naniwala naman po ako talaga. Tsaka sinabi naman po niya kasi wala siyang nakalagay na album and wala siyang nakalagay na pangalan. Kumbaga parang kai-install niya lang talaga nung day na yon na sinabi niya sa akin. And etong guy na ito, meron na rin siyang mga previous experiences with bisexuals? Wala po. Wala. So ikaw yung first niya? Ito po talaga ay isang lehitimong top or lehitimong talagang lalaki. Straight talaga. Opo, nung nakilala ko po talaga siya is, ayun, astigin, hindi parang manununtok pag nakita mo, ganun. Kasi siya, part siya ng fraternity. Kaya kita mo sa tindig at sa kilos niya na parang maskulado siyang tingnan. Dad body, kung Dad body. Ganun. Kumbaga may muscle pero medyo chunky din, ganon. Yes po, opo, ganun. Yung may mapipisil ka, ganon. Opo, ganun. Nag-usap kayo kamo na hindi nyo gagawing relasyon yung meron kayo, tama? Yes po, hindi namin gagawing relasyon kasi para hindi na lang din namin masaktan yung asawa niya. So anong sinasabi ninyo sa isa't isa kapag nandun kayo sa parte ng buhay ninyo na ginagawa niyo yung act? Or, alam mo yun, nandun kayo sa part na parang, syempre hindi mawawala yung may lambingan o kaya yung kulitan. Anong sinasabi ninyo? Pinag-uusapan namin yon lagi na pag halimbawa magkatabi kami, ganun. Pag nagkukulitan kami, sinasabi namin sa isa, bawal mapol, ganyan. Hindi pwedeng magtagal. Kung halimbawang mapol man, sabihin agad kung na ganyan para maitigil namin agad. Pero kasi kami, ang ginawa kasi namin agad is nung sinabi ko sa kanya na parang nahuhulog na ako, sabi niya, pigilan mo kasi alam mong mali at hindi matutuloy kasi alam mong may pamilya ako.
Yun yung sabi niya sa akin. And how did you take that? Ano naging reaction mo dun? Ang sa akin po wala naman problema. Hindi naman naging big issue sa akin kasi alam ko naman yung part ko sa buhay niya kasi although hindi naman po talaga legal ang same sex sa atin dito, 'di ba? So para sa akin is hindi naman siya big deal. Kaya lang, the time na minsan pag umuwi siya sa bahay nila, then nagme-message ako is control. Kumbaga, kung hindi siya magme-message, dapat hindi rin ako magme-message. Kasi baka makita ng asawa niya. Ganon. And normally, ano yung mga messages na pinapadala mo sa kanya? Ano yung exchange niyo? Pare, kumain ka na, ganon. Mga ganong bagay. Pare kasi ang tawagan namin kasi para halimbawa makita man ng asawa niya yung phone is Safe. makikita Safe. niya na walang EFAS. EFAS na EFAS. Opo, parang ganon. Mhm. Bale nung nagpunta rin kami nung previous day lang pumunta kami ng Puerto Galera. 1 week kami doon. Yun, nagpaalam lang siya sa asawa niya na Magkasama kayo? Hindi, work trip. Yung kumbaga parang ano man tawag doon sa Team building. Team building. 1 week doon sa team building sa Puerto Galera. Pero ang totoo naman is kaming dalawa yung magkasama. Nagmotor lang kami. Balik tapos tulad nung nakaraan, nagpunta rin kami ng Batangas. Umabot din kami ng 1 week. Sabi naman namin, meron kaming ginawa na importante sa Batangas. Pero alam naman namin na nagdududo na yung asawa niya. Nagpapalusot lang kami na hindi alam ng asawa niya na hindi ako yung kasama niya. Ang alam ng asawa niya is tatay niya yung kasama niya at saka yung kapatid niya o minsan mga katrabaho ang kasama niya. Kumbaga parang sa buhay niya is ako ay invisible pag kinukwento niya sa family niya. Okay, Sam. Parang ang bigat nitong kinukwento mo sa amin at the same time parang kami yung nahihirapan din para sa'yo pero parang pinamumukha mo rin sa amin na hinahandle mo siya ng tama, no? But anyway, gusto naming malaman na kung ikaw ba ay napakilala dun sa asawa niya at anong pakilala sa'yo? Although nabanggit mo kanina na invisible ka talaga so walang track of you doon sa buhay niya. Alin Yes, dun? Hindi pa po kami nagkakakilala nung asawa niya. Hindi pa po kami nagmi-meet. Kumbaga, sa buong family niya is wala ako. Pero sa family ko is... Meron siya. Anong pakilala mo sa family mo? Ang pakilala namin sa family ko is best friend. Pero maraming nakakahalata na hindi kami magkaibigan kasi gawa ng yung care, yung pag-aalala, lalo na pag magkakainuman, may akbay, may hawak, may parang chancing, may parang paglalambing palagi, paglasing na, lalo na pag halimbawang makikita kami magkasama sa higaan, magkayakap, ganun. Kaya ang hirap sa part na parang invisible ka sa taong ginagawa mong inspirasyon or dapat hindi. Kasi alam mong mali. Pero palagay mo, Sam, hanggang kailan? Martir na akong martir. Hanggat kaya ko siguro. Yung ganun. Wala ka bang kinakatakutan na baka mahuli kayo ng misis niya? Yung ganun ba? Actually, sobrang takot na po namin sa mga part na ganun na baka mahuli kami ng asawa niya. Pero the point na sabi nga niya is sa akin, hanggat may maidadahilan siya doon sa partner niya is at may yung gagawa niya ng paraan is tuloy lang kami sa ganito. Sa pagkakakwento mo sa amin, Sam,
nabanggit mo na walang mafo-fall dapat, no? And Mm. wala kayong relasyon. Pero Opo. ikaw, sa kaibuturan ng iyong puso, masasabi mo ba na alam nyo nang mahal niyo yung isa't isa? Kasi hindi kayo makibitaw. Siya hindi ko alam kung meron siyang feelings, pero alam ko sa sarili ko na ako ay may feelings sa kanya. Sinabi ko na rin sa kanya yan, inamin ko, ganan. Pero siya, nagme-message siya sa akin ng ng mahal kita, ganyan. Nagme-message siya sa akin ng namimiss kita, ayaw kitang mawala. Pero deep inside, siguro para sa sarili niya, sinasabi niya lang din yun sa akin kasi para hindi lang din ako magalit or para hindi lang din ako mawala sa kanya. Ganun po. Palagay mo ba kapag nagsabi ka ng itigil na natin to, magko-cooperate siya, agree siya agad, o ilalaban ka pa rin niya? Actually, pinag-usapan po namin yan mismo sa simbahan ng Monte Maria. Na sabi namin, nagdasal kami na sabi namin, itigil na namin tong part na to with magkatabi talaga kami. Sabi ko noon, ititigil na namin. Pero the way na magi-start kaming tumigil, parang mas tumatatag yung samahan, yung parang napipil pa rin namin na kahit gusto namin siyang itigil, nagkakaroon pa rin ng care. Sabihin man namin na hindi kami dapat mag-message sa isa't isa, pero pagising namin sa umaga, hahanapin namin yung name nung isa't isa para lang makapag-message. Yung ganun po. Paano kayo mag-message sa morning? Anong nyo? Mga mini-message nyo sa isa't isa? Ako, ang mini-message ko, pare magandang umaga. Pag ako nag-message na ng ganun, iba na, hindi na pare yung tawag niya sa akin. Ang tawag niya sa akin ay BY, B kung tawagin. Pero BY siya. BY. BY. B ang tawag niya sa akin. Born young. Wow. Pero ang tawag ko lang naman sa kanya ay pare, or kaya minsan T, kasi ang basta T yung tawag ko sa kanya. Ano meaning ng T? T-E-E o T-Y? TJ. T for TJ. Kasi tender juicy? Ganon? Tender juicy. Okay. Tender na tender, juicy na juicy. Oo nga eh. Sarap yung brand na yun. Anyway, so Sam, nasa posisyon ka ngayon ng buhay mo na hindi ka makabitaw dito sa taong to, at sabi mo hanggang kaya mong itutuloy mo, no? Pero dumadating ba sa punto na naiisip mo yung mga anak nitong lalaking to? Actually, opo. Lagi ko pong iniisip yung anak niya na kung halimbawa, minsan nagme-message yung asawa niya o yung anak mo may lagnat. Sabi ko, padala mo ng pera yan. Sabi ko gano'n kasi may lagnat yung anak mo. Minsan naman, nung nakaraan, parang yung anak niya is nagkaroon ng lagnat tigdas ba? Na ospital, parang gano'n. Agad kami, nagpadala agad kami. Kasi kasama ko siya nung day na yun. And ikaw ba, masasabi mo na may contribution ka din na financial support or any kind of support sa family niya? Lahat. Yes po. Meron talaga. What do you mean lahat? Lahat ibinibigay mo dun sa guy? Para sa family niya? Kumbaga, kahit wala na ako, basta meron siya, ganun. Ano-ano tong mga bagay na naibibigay mo sa kanya o naibigay mo na sa kanya? Nakakatawa man isipin, pero siguro mga 2 months ago, nakabili kami ng second hand na motor. Around 63,000. Binigay ko sa kanya yon. Nakabili na rin kami ng iPhone 13 na second hand din. Binigay ko rin sa kanya yon. Sinagot ko rin yung birthday niya nung last May lang.
around 15 or to 20,000 something yung binigay ko sa kanya. And lahat ng rides namin is halos ako yung gumagastos. Kasi ang gawa niya lang doon is basta kasama ko lang siya, masaya kami, ganon. Mhm. So palagay mo, Sam, genuine yung pinapakita at pinapadama nitong lalaki sa'yo na parang ayaw kanyang mawala sa buhay niya? Hindi ko naman iniisip na kailangan niya lang ako dahil sa financial niya. Kasi although wala na siyang trabaho ngayon from call center, kasi simula kasi nung nawalan siya ng trabaho, actually nung may trabaho rin naman talaga siya, nagbibigay na rin naman talaga ako. At bukal naman sa loob ko yung pagbibigay ko sa kanya. Hindi yun dahil sa may nangyayari sa amin, hindi dahil yun sa kung ano pa man dahil sa amin. Basta yun ay galing sa puso ko. At yun Na ay alam ko nakapagbibigay na- sa'yo ng saya. Yes po, na parang gusto ko na natutulungan ko siya. Ganon. Mhm. Pero hindi ko rin alam kung... Actually, nung nakaraan nag-away lang kami. Pinipilit namin yung isa na lumayo na kami sa isa't isa. Pero ngayon lang nag-message kaninang umaga. Ayun, okay na ulit. Nagkausap na ulit kami. Nagkaroon na ulit ng care. Mhm. Dahil lang sa message. Mhm. Sam, nabanggit mo kanina na wala siyang trabaho ngayon. Ini-encourage Yes mo rin po. ba siya na, maghanap ka na ng trabaho para sa pamilya mo? Actually, nag-apply na po siya diyan sa Manila. Natanggap naman siya, kaya lang ang baba lang daw ng offer. So sabi ko sa kanya, wag ka nang tumuloy kung mababa ang offer. Pwede naman tayo mag-business for buy and sell. Ang sabi niya naman sa akin is tutuloy niya daw, pero sabi ko sa kanya, ako yung nag-i-insist na wag niya na ituloy kung mababa yung offer. Although ang layo din kasi Maynila to Cavite, tapos ang baba pa ng bigay. Kaya sabi ko sa kanya, wag na lang. Mhm. Pero sana matuloy yung namin, yung buy and sell namin. And Sam, natatanong mo ba sa guy na to kung anong sinasabi niya sa family niya kapag may mga nakikita yung pamilya niya ng mga bagong bagay na meron siya? Yun, sabi niya, nung yung about sa motor, ang sabi niya ganito, hulugan daw yun sa kaibigan niya, sa tropa niya, sa fraternity. Tapos yung cellphone, swap daw dun sa isa niyang cellphone na ginagamit, na ibinenta. Tapos yung birthday niya, sabi ang sumagot yung tatay niya, pero deep inside, ako naman, ganon. Sa mga bagong damit naman, sinasabi niya, bigay ng tatay niya, or bigay ng nanay niya, or bigay ng kaibigan niya, ganon. Mhm. Yun yung sinasabi niya sa akin. Sam, ngayon mas naiintindihan namin kung bakit sinabi mo kanina yung invisible ka sa side niya lalo. Kasi ang dami mong naiko-contribute hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Oo, no? Paldo kung tawagin, 'di ba? Yung mga pinagagagawa mo para sa kanya, yun yung na-attain nitong lalaking ito. Pero talagang na-amaze lang kami. I mean, na-amaze kami kung paano mo lahat 'to nagagawa. Pero katulad nga ng sabi ko kanina, and natanong ko sa'yo kanina kung naiisip mo ba yung mga bata, yung asawa niya, at hindi ka ba natatakot kung sakaling magkaalaman na, ganyan. Wala ba talagang plano na itigil na? Kasi... Pero hindi po namin talaga magawa. Hindi namin magawa. Hindi ko po alam kung bakit hindi namin magawa.
May inaantay ka ba na mangyari para itigil mo? Wala din po. Kumbaga parang, kasi masaya kami lagi eh. Hindi namin alam kung kahit nasabihin namin na nag-aaway kami, isang message lang namin sa isa't isa or isang message siya lang sa akin, okay na kami. Kumbaga parang ang bilis. Kahit alam namin na hindi na talaga dapat. Pero dumarating pa rin kami sa point na bumabalik pa rin kami. Then, actually, magwa 1 year na po kami magkakilala. Magwa 1 year na this coming August. And halos kasi lahat na ng family ko, kilala na siya eh. Mother ko, father ko, mga kapatid ko, halos pati yung buong side ng mother ko, kilala ko na siya. Kasama ko rin siya sa lahat. Sa family ko, reunion, ganun, birthdays. Pakiramdam mo ba wala ka ng ibang taong pwedeng matagpuan na wala kang magiging kahati? Actually, meron po talaga. Bago siya dumating, meron. Ito is, ma-open nyo na rin naman, is meron po talaga akong ka-relasyon dati bago siya dumating. Pangalanan ko na siya sis Bikers, kung tawagin. Bikers Biker? po kasi yung Bikers. Bikers. Yan po kasi yung tawag ko sa kanya kasi mahilig siya mag-bikes. Lumilibot siya sa ibang lugar. Bali doon, wala akong kahati. Single talaga siya at matanda siya sa akin ng 2 taon. Siguro, 32 years old na siya. Then, lagi siyang napunta rin sa bahay ko. Kaya lang, siya kasi hindi siya pwedeng matulog sa bahay ko. Kasi parang yung pagiging straight niya, straight din siya kasi tapos hindi siya pwedeng sa ibang bahay matulog, ganun. Yung kasi yung sabi ng family niya, kaya hindi kami nagkakasama sa sa bahay. Although may nangyayari, pero umaalis pa rin siya pagdating ng hapon. Kahit buong maghapon kami magkasama, siguro mga 6 p.m. alis na siya. Compare kay T na umaabot siya sa akin ng 3 days or 1 week o higit pa, and nakakasama ko siya sa lahat ng bagay or lahat ng restaurant na kainan namin. Kasama ko siya. Kaya parang kahit alam kong mali, andun ako kay T compare kay Bikers na hindi niya ako nasasamahan sa lahat ng gusto ko. And palagay mo, Sam, kung sakaling mawalan ka ng pera, sabihin natin, wag naman sana mangyari, no? Pero, kumbaga, maging visionary lang tayo, no? Or, tignan lang natin kung mangyayari tong, sa panaginip man or kung saan man. Kung sakali lang, na mawalan ka ng pera, zero ka talaga, tas kailangan mo ng tulong, palagay mo matutulungan ka naman itong T na ito. And palagay mo sasamahan ka pa rin niya sa hirap kahit na wala kang may offer sa kanya na suporta or financial support at yung time na yun, ikaw naman yung nangangailangan. Actually, na pag-usapan na rin po namin yan. Sabi ko, paano kung halimbawa na mawalan na ako ng trabaho or hindi na maganda yung trabaho ko or wala na akong maibibigay sa'yo. Sabi ko ganun sa kanya. Ang sabi niya naman sa akin is hindi naman daw siya naghahangad na bigyan ko siya lagi ng pera. Kumbaga kasi bukal po kasi sa loob ko yung pagbibigay. Hindi naman po siya nanghihingi. Sinabi niya rin naman sa akin na kung halimbawang wala na, pwede ka namang hindi magbigay. Kumbaga, gusto ko lang kasi na parang, sa akin kasi kung halimbawang hindi ko kasi siya bibigyan, baka kasi umalis siya or mawala. Yung ganon. Naiintindihan ka namin, Sam. May takot. May takot ka. Siguro para magstay,
nabilang ko siya ng motor para wala siyang reason sa akin kung bakit hindi siya nakapunta, ganun. No, although madali na siya makakapunta sa akin. Sam, lumabas na rin naman sa'yo na aware ka na sabi mo nga natatakot ka mawala siya kaya mo ginagawa yung mga bagay na yun. Pero Sam, tulad din ng sinabi mo, hindi niya hinihingi, kusa mong binibigay. Apo. Paano kung dumating na yung pagkakataon, Sam, na bumitaw na siya sa'yo? Sabihin niya na sama na ako sa asawa ko. Sabi ko naman po sa kanya, sinabi ko na rin po sa kanya to, na kung bibitaw na siya sa akin is walang problema. Okay. Hindi ako maghahabol at hindi ako manggugulo sa pamilya mo at hindi ako aasa na babalik ka pa kung talagang ikaw ay aalis na. Kumbaga, ang sabi ko sa kanya, ingatan na lang niya yung mga gamit na naibigay ko kasi syempre, or kaya sabi ko sa kanya, ibenta niya yung motor or yung cellphone para hindi niya nalang maalala na galing sa akin. Sabi kong ganun sa kanya. So, hindi ka hahabol, hindi ka magagalit. Yes po, sinabi ko yun sa kanya, hindi ako magagalit. Okay. Pero masasaktan ka. Pero masasaktan. Actually, umiiyak, ganun. Masasaktan po ako. Sam, masaya ka ba sa ganitong sitwasyon ng buhay mo o relasyon na nabubuo mo? Na may kahati ka? Tulad nga ng sinabi ni DJ Rocky kanina na tingin mo ba deserve mo na may kahati ka? Ba't hindi ka maghanap ng taong bibigay niya sa'yo yung buong pagmamahal niya at wala kang kahati? Bakit Actually, dito pa, di ba? Naghahanap naman po talaga ako. Bago ko siya makilala, naghahanap naman Yun nga, po talaga. meron, di ba? Yung biker nga. Pero nandito tayo sa point ng buhay mo ngayon. Masaya ka ba na may kahati ka? Hindi po. Siyempre hindi po. Pero masaya kasi ako na pag siya yung kasama ko. Hindi ako masaya na may kahati. So, kahit naman po sa inyo siguro, di ba? Pero doon po kasi ako nagiging masaya eh. Na pagkasama ko siya, na pag magkasama kaming mag-rides o magkasama kami dito sa bahay o kasama ko siyang kainuman. Kumbaga parang siya yung naging stress reliever ko. Ganon. Siya yung pahinga ko. Siya yung saya ko at siya yung lakas ko. Yung ganon. Okay, so nagiging masaya ka sa bagay na hindi mo naman deserve. Parang ganon na nga po. Na alam kong mali at alam kong masakit pero doon po kasi ako masaya. At alam mo rin may hangganan. Alam ko rin. Alam ko po lahat na sa part na ganun. Pero nagtutuloy-tuloy pa rin po ako. Kasi yun po kasi nagbibigay ng happiness sa akin. Okay. Pero ito nga Sama, oo, aware tayong lahat na yun na nagbibigay saya sa'yo kahit nasasaktan ka, kahit hindi mo deserve. Pero kasi dito sa sitwasyon na pinasok mo, may pwede kang masaktan na puso din eh. Na Mga puso. Mga puso, 'di ba? May anak na dalawa, may asawa, kasal sila, 'di ba? Sabi mo? Hindi po, Hindi hindi sila po. partner. Live-in lang po. Live-in lang, okay. Live-in o hindi man kasal, may tao pa rin na involved na pwede masaktan. Pwede kang makasira ng pamilya. Kung tingin mo, yan na magbibigay sa'yo ng peace of mind, yan na magpapasaya sa'yo, tingin mo, literal na magiging masaya ka sa ganong pwedeng mangyari. Actually, press yung tanong. Siguro, hindi po. Kasi gawa ng, alam namin talaga na masasaktan namin yung ka-live-in partner niya. Kaya siguro ginawa namin na
gawin na lang akong ninong ng anak niya para mas lumapit yung lumapit kami. Kumbaga, pwede na niyang idahilan sa asawa niya na kaming dalawa yung magkasama. Although, alam na ng asawa niya na magkumpare kami. Okay. Ganon. Sam, last na tanong ko lang to. Sam, kanino yung control? Kasi alam mo to nandun kayo sa gitna ng relasyon kahit hindi mo man itag to na may relasyon kayo. May namumuo Sino may control? Kapag tumigil ka na ba, tingin mo titigil na rin itong si Guy? O kahit tumigil ka, si Guy nandiyan pa rin? Sige nga. Parehas po kaming may control kasi sabi ko nga po sa inyo, ang tagal na po, ang daming beses na namin tinry na tumigil. Pero gaya po ng sinabi ko din kanina na pagising namin sa umaga, siya o ako, ang hahanapin namin parehas is cellphone at magme-message sa isa't isa. Nagawa mo na ba na 1 linggo, hindi mo siya kausapin? 2 linggo? Na-try ko po parang 1 week pa lang, or days, siguro mga 3 to 4 days. Hindi ko na siya matiis, nag-message na agad ako. Diba? Ganun. Kasi kailangan mo talaga mag-control. Kung gusto mo i-cut yan, di ba? Kailangan mo mag-control. Pero hindi mo rin kasi hinahayaan. Talagang gusto mo rin talaga kasing mapunta rin siya sa'yo. Nandun ka kasi sa stage na yun Pinakilala mo na, di ba? Mahirap na talaga. Mahirap na talaga. Kumbaga sa kanya, iba din yung intention niya, iba din yung sa'yo. Opo. Pero at least aware ka, alam mo ang pwedeng maging resulta, consequence ng mga move mo, decision mo, na at the end of the day, pwedeng ikaw matalo. Diba? At hindi rin naman natin gugustuhin na makasira tayo ng pamilya. Alam ko naman po na sa una pa lang is talo na ako talaga. Kaya lang, ando na kasi yung dumating na kasi kami sa point na parehas na rin namin sigurong gusto yung mga nangyayari sa amin. Kumbaga parang nasanay na po kami sa gantong bagay na ewan ko sa kanya kung okay lang sa kanya na halimbawang mahuli siya is masaktan niya talaga yung asawa niya, kasi ako iniisip ko po yun na baka mahuli siya ng asawa niya. Ganun. Pero Sam, 'di ba, yung part of us na iniisip natin, pero ang tanong, may ginagawa ba tayo para masolusyonan o di kaya naman maaksyonan yung mga bagay na alam nating hindi naman pwedeng magtagal. So, iniisip mo. And tama si Titan Jello, alam mo naman yung consequences din ng mga desisyon at aksyon mo. At sinasabi mo nga kanina, dyan ka naman sumasaya. Pero kaakibat ng pagsaya mo ang kalungkutan ng ibang mga tao. And naniniwala kami dito na hindi tuluyang magiging masaya ang isang tao kung meron siyang naiisip na pwedeng masaktan sa mga desisyon niya. Hindi ko alam at hindi namin alam kung hanggang kailan mo pangahawakan niyang feelings na meron ka dito kay T. Pero sana, dumating yung araw na matagpuan mo yung kapayapaan mo. Yung pahinga na hindi kinakailangan ng transaksyon, na hindi natutumbasan ng kahit anong halaga. Yung hindi mo kailangang matakot, magbigay ng kahit ano, para lang manatili ang isang tao. Yung ikaw lang sapat na. Yes. Opo. Okay, Sam, may gusto ka bang sabihin? May gusto ka bang marinig? Gusto ko lang sabihin at marinig galing kay T or advice galing sa inyo, ganun. Na kung halimbawa ba na titigil na kami sa part na ganito is magiging okay ba? Magiging masaya ba?
magiging masaya ba siya or magiging masaya ba ako, kung anong kahihinat na namin, na masasanay na ba kami na tapos na yung lahat, na hindi na namin mahasaktan yung ibang tao, pero kami naman yung masasaktan. Yun lang po. Mamimili ka lang naman eh. Kung ngayon yung mararamdaman mong sakit at ang resulta ay panghabang buhay na kapayapaan, or ngayon masarap, masaya, pero panghabang buhay na paghihinagpis. May consequence ang pagpili ng kaligayahan sa maiksing panahon. Hindi kasi yan tumatagal. At alam mo, ang kasiyahan na nagtatagal ay nagsisimula sa pagpili ng tama. Opo. Alam mo, Sam, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ang pagbitaw, hindi ibig sabihin makahanap mo kagad yung masayang bagay sa buhay mo. Ang pagbitaw ay nasa proseso ka na mararamdaman mo yung sakit. Mararamdaman mo yung mga lahat ng effort mo o pinaghirapan mo ay nabaliwala. Pero doon sa mga bagay na yon na isinugal mo o tinaya mo, hindi ibig sabihin na talo ka. Kundi yun yung umpisa ng pagbabago ng buhay mo na mahanap mo na yung tamang tao. Alam mo, Sam, tatapatin kita, nasa maling tao ka ngayon. Hindi tunay ang pag-ibig na binibigay niya sa'yo. Huwag mong bulagin yung sarili mo sa mga bagay na masasayang naririnig mo sa kanya. Minsan, nabubulag tayo sa mga nararamdaman natin o nakikita natin. Nadadaya tayo. Pero kung talagang iisipin natin, Sam, kung mahal talaga ako nito, bakit pinili niya? O bakit nandito kami sa sitwasyon na to na meron akong kahati? Kung sa asawa niya nga nagagawa niya yun, how much more sa'yo? At kung tatanong mo sa amin, sa pagbitaw nyo bang dalawa, mahahanap niyo yung kapayapaan, magiging masaya ba kayo? Oo, magiging masaya ka, Sam. Pero hindi agad-agad. Tulad nga ng sinabi ko, may proseso yan. Hindi mo mahahanap yung tamang tao kung nakakulong ka sa maling tao. Hindi mo mahahanap yung kapayapaan kung nandun ka sa magulong buhay na pinili mo. May choice tayo, Sam, May choice tayo para ano yung gusto nating maramdaman, ano yung gusto natin maging buhay, anong gusto natin kalagyan ng ating sarili. Akala kasi natin ang pag-ibig ay yung masaya lang. Hindi ganun, Sam. Alam mo, Sam, nakakalungkot lang kasi lumalabas ngayon dito na parang uhaw na uhaw ka sa pag-ibig. At ayaw natin na mangyari yun. Na naghahabol ka sa pag-ibig na kailangan mo, may kahati ka. Hindi maganda yun. Hindi mo deserve yun Ang deserve mo, yung may isang tao na magmamahal sa'yo at ipaparamdam sa'yo anuman ang gender mo, ay deserve mo ng true love at real love.
At mahahanap mo yun. Apo. Mahahanap mo yun. Ang salitang paalam ay hindi ibig sabihin ay katapusan na yun. Umpisa yun para mahanap mo na yung tamang tao. At mahanap ka ng tamang tao. Tama. Hindi ibig sabihin na pag-usapan natin ngayon, bukas okay ka na. Hindi ibig sabihin makalawa okay ka na. Hayaan mo ang panahon ang maging doktor sa pagpapahilom ng mga sugat sa puso mo. At hindi lang panahon, kundi kung ano yung gagawin mo sa loob ng panahon na yon. Tama. Kasi nga sabi, 'di ba? It is not time that heals the wound, but it is what you do with the time that heals the wound. Tama. So gamitin mo yung oras para hilumin ang mga sugat na ngayon ay nagdurugo. Apo. Mahalin mo yung sarili mo muna. Sana dumating yung panahon, Sam, na tumawag ka ulit sa programa namin at masabi mo sa amin na 1 buwan na po kaming hindi nag-uusap, nagiwalay po kami ng tama. Hindi pa namin ine-expect yan na next week tatawag ka kasi medyo mahaba-haba pa to, no? Minsan iniisip nga namin yung ibang tumatawag sa amin, baka oo, kailangan lang talaga nila ng masasabihan, pero hindi pa agad-agad yung realizations. Hindi agad-agad makakabitaw. Pero at least nandun yung consciousness na alam niya at alam nila kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Apo. Promise ko po yan na tatawag po ako sa inyo pag Yun. na umabot kami ng 1 month na hindi na kami close contact. Kumbaga wala na. Yes. And Sam, no, eto, bilang kaibigan mo, try mong wag magbigay ng kahit ano. Try mo lang. Try mo lang wag magpadala ng kahit anong pera. Try mo lang na wag kang mag-treat. Try mo lang talaga na wala kayong offer kundi pagmamahal mo o sabihin natin oras, atensyon mo. Tingnan natin kung meron ding gagawin tong lalaki na to. Kasi minsan may mga tao din na hindi sila talaga makakabitaw hanggat wala silang makitang rason para bumitaw pa. At kahit na may mga rason na o dahilan para bumitaw dahil mali nga, hindi pa rin sila makakabitaw. Kasi pakiramdam nila at paningin nila dun sa tao, mahal sila o kaya naman binibigyan talaga sila ng care. So, try mo lang na wala kang ibigay para matingnan mo rin at maramdaman mo din kung talagang genuine itong taong to sa iyo. Baka sakali lang makatulong para mas mapush ka na itigil na kung ano man yung meron kayo. Apo, sige po. Gagawin ko po yan. Ayun lang naman. May gusto ka pa bang sabihin, Sam? Yun lang po. Naway nakatulong kami sa iyo ngayon, ha? Gusto ko lang mailabas at maraming salamat po sa inyo kasi nakapagsabi po ako ng top secret sa inyo. Yes, thank you din. At saka kung gusto mo rin maglabas ng pera, sa amin mo na lang ilabas, 'di ba? Kung gusto mo din makatulong sa pamilya namin, okay lang din naman kami na magbibigay ng oras sa iyo. Bukas ang himpilan namin, araw-araw ka tumambay dito. Oo. Actually, this coming September, meron akong flight going to Boracay. Then, wala naman akong kasama. Yun nga, usapan namin, kaming dalawa, magkasama kami. And hindi ko naman alam kung kaming dalawa o magkasama or ako lang. Kung halimbawa man na hindi na siya yung makakasama ko, pwede ko ba kayong i-invite? Ayun naman, dude! Oy, first time namin ma-invite, ha? Alam mo, Sam, ano gusto mo? Hilutin kita?
Sa aeroplano. Ako na magpapashot sa'yo, Sam. Oo, papasyatin ka namin na papasyatin. This coming September yun. Oh, sige. Oh, sige, ino-note na namin, oh. Message mo kami kung kailan, ha? Sasama mo Okay kami, po, ha? sige po. Totoo yan, Sam, ha? Totoo yan, Sam, ha? Totoo po yun, ano po ako ng September sa Kami, nakalib po ako. isasama mo kami, ha? Isasama mo kami. Gusto namin yun. Kung halimbawa na hindi na kami nag-uusap ni T, Ayan. Di, pag ipipray ko yan bukas kay Baclaran. Oo, nanubina namin to. sabi ni Boy Dut dito, recorded. Kaya meron na resibo kami dito sa'yo, Sam. Sam, naalala mo, nung Tuesday, umabot tayo ng madaling araw. Ganun. Okay. Thank you so much, Sam. thank you very much din po. Partner. Ano? Kalungkot, no? Oo naman. May mga tao talagang akala mo genuine yung ipinapakita sa'yo. Tama. Pero alam naman natin, no, na sa likod talaga ng atensyon at oras na ibinibigay sa'yo, ang kapalit nun, yung suportang ibinibigay mo na pinansyal. Tama. Tsaka lang naman natin masasabi talaga kung handa kang samahan ng isang tao. Kung dumausdos ka na, mapunta ka na sa putikan, madapa ka na sa buhay, at wala ka nang maibigay pa, kundi sarili mo lang. Totoo yan. Walang kahit anong laman yung bulsa mo, wala kang pera sa bangko. Tsaka mo lang masasabi na totoo pa rin siya sa'yo kung nandun pa rin siya sa pinakamababang parte ng buhay mo. Agree. Ang dali rin kasing magmanipula ng tao ngayon, dude. Eh. Totoo. To the point na magsabi ka lang ng mga salita na po pwedeng makapagpa-fall sa kanya. Pakilig. Bibigay ka eh, lalong-lalo na kung ang gusto mong mangyari, mahalin ka. Mabigyan ka ng oras. Tapos ikaw meron kang pera na yun naman yung kailangan niya. Sa una, hindi mo makikita yun eh. Lalong-lalo na kung nasa moment ka ng feeling mo valued ka talaga. Mahal ka. Pero once natanggalin mo yung pangangailangan ng tao, doon mo mararamdaman yung totoong siya. Doon mo makikita yung totoong siya. Kaya kailangan din po na tinitest nyo yung taong mga nakikilala ninyo. Sabihin na natin na bakit kailangan naman ng testing or parang bakit kailangan ba naman yan? Kailangan talaga. Oo, pero minsan kailangan mo pakita na wala ka rin eh. Para alam mo din kung anong habol sa'yo. Kung yayakapin ka pa rin talaga. And yung kaninang sinabi niya na dude, tama yung mga sinabi mo kanina eh. Yung sagot mo sa kanya na kung sakali bang maghiwalay na kami or tigilan na namin to, meron pa kaya or something. Tama yun eh. Na hindi naman talaga niya makikita yung para sa kanya kung patuloy pa rin siyang nakakulong doon sa maling tao na ginagawa niya o pinipilit niya maging tama para sa kanya. Hindi kailanman magiging tama ang mali. Totoo yan. Kahit gaano pa tayo kasaya. Yung kasiyahan natin ay may kapalit na kalungkutan para sa iba. At never magiging masaya ang tao, lalong-lalo na kapag may natatapakan siyang iba. Hindi genuine yung kasiyahan unless selfish ka. Diba? Tsaka mo lang masasabi na parang, masaya talaga ako. Kung alam mong masaya din yung mga tao sa paligid mo dahil alam mong tama yung ginawa mo. Pero kung sinabi mong masaya ka, masaya ako. Pero may mga nasasaktan. Tama, natatapakan kang tao. Masasabi natin na ang selfish mo namang tao. Totoo yan. Kasi, ang tunay na selfless na tao, iisipin niya yung ikabubuti ng lahat. Hindi lang pansarili niya. At ang totoong nagmamahal, nagpaparaya yan para dun sa taong mahal niya. Parayain na ni Sam. Alam niya na mali. Sarap din kasi na yung pakiramdam mo na feeling mo minamahal ka ng tama.
Pero again, hindi mo sigurado kung tamang pagmamahal talaga yun. Kasi nagagawa niya sa asawa niya or sa partner niya, 'di ba? Yung mga bagay na yun. At bakit hindi siya pinipili? Di sana hiniwalayan na yung pamilya, 'di ba? Tama. Anyway, salamat kabisyo sa pagtutok nyo sa amin. Sana ay masarap ang tulog nyo ngayong gabi. Ngayong madaling araw. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin awitin sa inyo sa oras na 12:28 a.m. by Ronnie Tyler, Bridge Over Troubled Water. Metro's #1 Love Radio. Basic!